Pero tignan muna natin sino nga ba ang posibleng maging MVP, di ba, this season. Okay, who will be the MVP? So, marami tayong mga candidates for MVP, pero syempre nangunguna pa rin dyan si Angel Canino. At hindi rin patatalo syempre si Bella Belen. Okay, yan. So, first game pa lang naman yan at marami pa tayong pwedeng makita sa kanilang mga games in the future. Okay? Pero ito ay base lamang sa aking opinion at fearless forecast based sa kanilang mga naging games this weekend at yung mga previous games nila during the preseason kasi inabangan ko rin talaga yan at nanood ako ng preseason volleyball and napansin ko na medyo nag-step up nga itong si Bella Belen din when it comes to her performance. Okay, so now let's have the Rookie of the Year. Nakagulat kanina, no? Dahil si Cassie Dongallo nakakuha ng 29 points sa kanyang game at overall nakita ko rin siya nung preseason, napakahusay talaga ng batang ito at talagang future is really very good for UE at hindi na sila basta-basta patatalo when it comes to their women's volleyball program. Alright, so now tignan naman natin ang aking comments and reaction sa mga teams na nakita natin this weekend. Okay, at sino nga ba ang possible Final Four contenders? Okay, nangunguna nga sa aking Final Four contender ang DLSU. Of course, ang defending champion De La Salle University. Ang tatangkad ng mga players nila. Nakita ko yung form nila last weekend at talaga naman na when it comes to their net defense, nako, wala tayong masasabi because of their height advantage. At marunong talaga silang i-deflect yung bola. Yun yung napakagaling sa DLSU. At kahit matatangkad sila, hindi sila mabagal sa kanilang floor defense. So, it's really a threat to other teams, no? Dahil yung both net at saka floor defense ng DLSU ay gumagana and at the same time napakataas ng kanilang attacking rate as well. And ang gusto ko sa team ng DLSU this year is that hindi sila basta-basta nagpapakampante kahit nangunguna sila. No, kasi may mga teams akong nakikita na nagpapakampante na naman dahil malayo yung lamang, pero ang DLSU talagang meron silang championship mindset lagi na kahit malayo pa yung lamang nila ay talaga namang binibigay na nila lahat para matapos yung game. Kaya kung mapapansin nyo, mababa yung outputs na naibigay ng Adamsons dito, although they gave also a scare doon sa third set na lumapit, okay, yung score nila 25-18. So napaka-husay ng DLSU ngayong year na to. Kahit na wala yung ilan sa kanilang mga key players ay marami namang ibang nag-stand up, no? Like reigning MVP Angel Canino, alright, na nakakuha ng 14 points, alright, 11 attacks. Tignan nyo naman, napakataas ng kanilang attacking rate. And also Shivana Laput as well with 11 markers, okay? So DLSU is a team to watch for this UAP season. Okay, so ang sumunod naman na team na sa tingin ko ay nagpakita rin ng grit, okay, this weekend ay ang NU Bulldogs. Although kinulang nga lang sila at parang mabagal pa ang kanilang naging setup doon sa loob, no? So may mga key players din kasing nawala sa NU. So hindi natin alam kung nag-a-adjust pa tong mga players na ito, pero napansin natin na medyo mabagal ang kanilang receiving. Okay, yung receive nila ng bola ay hindi ganoon kaganda as compared last season or nung mga previous seasons. Kaya naman nahihirapan yung kanilang setter na mag-set up, no? So parang nababasa yung kanilang game at talaga namang iba din ang pinakita ng UST kanina, no? Kasi pinanood ko yung game kanina, talagang napakahusay ng pinakita ng UST. Aside, not to take away from them, pero sa NU, yun nga lang, nagkaroon din ng mga errors sa kanilang game. Okay, at pinaka nakita kong naging concern din kanina ay hindi masyadong nabigyan yung ibang attackers, kaya medyo nababasa
yung games nila. Kaya napansin natin na halos lahat ay ng bola ay napupunta kay Belen. Kaya nung second set at third set medyo binalasa yung mga members ng yung mga members sa loob ng court, no? So pwede pa nating makita yan, baka medyo nag-a-adjust pa sila sa sistema. So tignan natin in the upcoming games ng NU, pero we will not actually remove them from the threats, okay? Kasi NU yan, meron na rin silang napatunayan at meron na rin silang championship experience, so we will not get away from them, or I mean, we will not take that away from them. Pero nakakagulat at talagang maaring maging dark horse ngayong season ang UST. Okay. So, ang naging talagang striking para sa akin ay ang rookie nila na si Angeline Poyos na naka 16 points. Si Recordado naman na naka 12 points at si Joanna Perdido na naka 12 points. Pero talaga naman ang super rookie na pwede ring nating maging contender for the Rookie of the Year na si Poyos for the Tigers as super rookie. Talaga namang napakahusay sa kanyang debut sa UAAP. Pero sabi nga niya kanina dun sa isang interview niya after the game ay gusto pa niyang improve yung kanyang performance, no? Hindi pa siya satisfied. That is a mindset of an athlete, no? Yung hindi nasasatisfy sa kanyang performance. Pero sa tingin ko talaga, no? Talagang ang UST ay magiging strong contender natin or baka maging dark horse pa natin this season, hindi natin alam yan. Pero based sa kanilang pinakitang game, sana hindi yon bumaba at masustain nila yon. Napakahusay ng distribution ng bola ng kanilang setter. At dahil na rin yan sa kanilang mga receives, at ang isa pang nakita ko napakahusay sa UST ngayong weekend game nila ay yung kanilang floor defense. Kasi nakukuha nila even the strongest of attacks from NU. Alam naman natin ang NU ay attacking team din, pero nakukuha nila ang mga bola na mahihirap, like for example yung mga patusok na spikes ni Bella Belen at ng mga middles ng NU ay nakukuha nila, no? Napansin ko yon kanina at nasusundan nga yon ng conversion ng points, no? Dahil most of their attackers hindi namimili ng bola, talagang ina-atake nila even though the set is not their liking or their type, no? Talagang ginagawa nila ng paraan. And yun nga, nakita nila yung butas dun sa loob ng court ng NU. Talagang napansin ko kanina rin ang NU, medyo mabagal din talaga sila dun sa kanilang rotation, no? Dun sa pag-receive nila ng bola. Ang dami nilang mga errors when it comes to receiving, at may mga butas talaga yung courts nila, no? Pero UST is a team to watch for. Ngayon, ang fourth spot for me ay in between these two teams, no? The fourth team is Adamsons, okay? Although kinulang nga lang sila dun sa kanilang game between the DLSU Lady Spikers, pero nakita ko na meron talagang future ang Adamson University, okay, this season. And during the preseason din, nakita ko ang kanilang grit, talagang lumalaban ng Adamson University, at talagang trademark ng Adamson ang kanilang floor defense. Yan yung napansin ko. Even during their previous seasons, talagang maganda ang floor defense ng Adamson na nako-convert naman nila into points. Okay, so marami tayong mga new faces ngayon sa Adamson, at yung mga nag-return na mga players like Angelica Alcantara, nakita ko rin si May Anuki, Alaya Marce, and yung galing sa FEU si Jimmy Jean Jamili, right? So yan, nakita ko na members na sila ngayon ng Adamson University. Okay, so napakahusay din ng game na pinakita nila, kaso nga lang kailangan pa nilang i-improve din dun sa kanilang atake. Okay, dahil although napansin natin na maganda yung kanilang floor defense, pero hindi nako-convert into points, okay, dahil nga dun sa kanilang mga attacks. And not to take also from DLSU, talaga maganda ang naging floor defense ng DLSU. At ang isa pang napansin ko for the Adamson University ay yung kanilang in-game adjustments. Kailangan mag-improve yon, dahil hindi naman natin sa lahat ng oras
kung ano yung pinanood natin about the team ay yun na rin ang ipapakita nila sa court. So maaring nagkaroon na ng adjustment yung mga teams na makakalaban nila. Okay, so that is for Adamson University. Okay, isa pang ang team to watch out for ang Far Eastern University. Okay, so like last season, ang Far Eastern University ngayong season na ito ay talaga namang palaban with new addition sa kanilang lineup. Alright, at kanina nga nakita natin na napaka-ganda ng kanilang sistema at medyo nakapag-adjust na sila sa sistema ng kanilang bagong coach na si Coach Manolo Refugia. Alright, at napanood ko ang FEU during their preseason at napansin ko nga na maganda na yung kanilang sistema. Medyo nababasa na ng kanilang setter kung ano yung gustong sets ng kanyang mga spikers. Ayan. Pero ang napansin ko talaga, ang medyo nakapukaw sa aking pansin kanina ay si Jerzel Petalio. Okay, napakahusay niya. I think naglaro din siya sa beach volleyball for FEU. And if I'm not mistaken, I think bronze medalist sila. Ayan, so nakita ko nga kanina na kahit na hindi ganun katangkaran si Jerzel Petalio ay talagang napakahusay niya sa blocking. No? Hindi lang sa spiking kundi pati sa blocking, kaya naman threat talaga siya when it comes to the net defense, okay, for FEU. And at the same time, ang Far Eastern University din, ang napansin ko yung kanilang blocking. So hindi lang si Jerzel, kundi pati si Asis kanina, napakahusay din niya. Although these are the veterans. And isa pa ay si Chenny Tagaod, napakalakas ng kanyang palo talaga. Yung maririnig mo talaga kahit na sa screen lang kami nanonood ay maririnig mo talaga yung lakas ng kanyang palo. No? Napakalutong, okay, nung bagsak ng bola dun sa kabilang court. Yan. Pero napansin ko sa FEU kanina ay nag-commit sila ng mga errors. No? So parang ito dapat ang kanilang mabawasan dahil syempre ang gusto nating ipakita dun sa ating opponent ay talagang kaya nating tapusin yung game at faster time or ipakita sa kanila yung might natin. So medyo may part doon na medyo nag-relax sila kaya halos makahabol yung UP. That was in the first set. Okay, so ang layo nung lamang nila during the first half, I think umabot pa ng 9 points pero nakahabol ang UP eventually, no? Pero natapos naman nila yung game. Okay, at nakuha nila yung set na yon, pero siguro ang kanilang titignan during the next games nila ay yung malesen ang kanilang error at hindi maging complacent sa kanilang game. At ang napansin ko pa for Far Eastern University na kailangan din nilang i-improve this season ay kailangang mahasa ng husto rin yung ilan sa kanilang mga spikers, like yung bago nilang spiker na si Faida, dahil napakahusay ni Faida when it comes to the net defense, pero pag nasa likod na siya napapansin ko na medyo kailangan pa niyang mag-improve sa kanyang pag-receive ng bola, no? Pero mahusay siya at yun nga lang hindi pa niya naipakita yung kanyang full potential kanina dahil wala akong nakitang ganung kalinis na hit ni Faida. Alright, pero I'm very sure na kayang-kaya niyang gawa ng paraan. Okay, so our next team naman na pag-uusapan ay ang UE. Okay, napaka-saya ko for University of the East kasi ang galing ng kanilang sistema. Okay, so during the preseason, sabi ko, ay, ibang UE atang nakikita ko ngayon dito sa TV dahil ang ganda, ang galing, ang smooth ng kanilang mga games at hindi sila basta-basta nagpapatalo, and mapapansin talaga natin na meron talang leader sa loob ng kanilang team. Okay, at si Cassie Dongalio nga ay talagang nagpakita ng might doon kahit super rookie lang siya, no? Super rookie ang ating Casey Dongalio. Okay, so meron na rin silang bagong coach by the way, and that is Jerry Yee. So talagang napakahusay din ni Coach Jerry when it comes to
molding, no, the volleyball players. Like during his UP time, nakita ko talaga na napakarami ding mga UP players ang nag-improve when it comes to their attacking and receiving. Ayan, so 27 points si Dongalio, 26 attacks, okay, as the Lady Warriors ended their 14-year losing streak sa Blue Eagles. Okay? Next naman na team na pag-uusapan natin ay ang University of the Philippines. Okay? So, maraming mga bright spots din sa UP at alam naman natin na nasa rebuilding stage sila under Coach Oliver Almadro. Okay? Ang nakita kong bright spot sa kanila ay ang kanilang middle na si Nina Itang, no? Ang napakahusay, talagang mapapansin mo yung mga palo ni Itang ay patusok at alam niya kung saan yung spot doon sa court ng kalaban, kung saan niya ihulog yung bola. Okay, due to their rotation, no? Kung napapansin niya, medyo inaaral din kasi ng mga spikers kung saan ihulog yung bola or ilalagay yung bola. So, napapansin niya yung mga rotation dun sa kabila. So, ganitong klase ng players, yung mga matatalino, no? Yung talagang tinitignan yung court kung saan nila ilalagay. And of course, their setter as well, no? Pero I hope talagang mabawasan ng UP ang kanilang error kasi dun sa mga crucial na parts, lalo na yung last, no? Nagkaroon ng crucial error doon sa, if I'm not mistaken, sa service error. Tapos, nagkaroon ng attack error as well. So, naging tuloy-tuloy na yung errors nila. Kaya nakuha ng FEU yung game na yun. So, ayan, bawasan lang siguro ng error at yan, stay with the system. So, yun lang. Stick with the system. Okay? So, the next team naman ay ang Ateneo de Manila University. Ito talaga yung team na nasa rebuilding stage talaga dahil maraming members ng kanilang team ang nag-pro na. So, in this case, marami ring adjustments siguro dahil may bago silang coach, may mga bagong players and all. So, kung makuha lang nila yung sistema, pero nakita ko din yung bright side ng Ateneo during the first set. Kaso hindi na-sustain, no? Kaya, nakuha ng UE ang kalamangan at nakuha nila yung panalo doon sa game na yon. So, Ateneo de Manila University will surely bounce back kasi alam naman natin na meron din silang championship history at yun yung panghahawakan din nila during this season. Okay? So, hindi ako expert sa volleyball pero dahil sa matagal na ring panahon ng panonood ko ng volleyball ay nakita ko na rin kung paano laruin ang sistema ng volleyball. Kaya naman, ito yung mga naging comments ko. Pero kung meron kayong mga Final Four predictions na sarili ninyo, ay i-comment sa ating comment section. Okay? So maraming salamat sa pakikinig at see you next time or next week, okay, para sa isa na namang reaction video sa mga games dito sa UAAP Women's Volleyball Season 86. Bye!